Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pero every time mag-aalay siya sa mga engkanto, biglang lalakas. Yung uncle niya na nagbuli sa kanya, na biktima. Isuyop ang dugo. Gilangkat, diri nangakuan ang dugo niya, isuyop. Wak. Di ba? Narinig niyo lang yan sa mga drama sa radyo. Pero ngayon, kaharap ko na siya. Kanina, yung apo sa yung napasahan. At sabi ng abyan ng kanyang lola, Darwin, tigilan mo na yan. The power of the prayer of the church. Grabe, no? Yung oil, yung tubig, hindi siya mapakali dyan. No? For 12 years, albularyo siya. Maraming beses daw na yung mga may sakit na malapit na mamatay, bigla lang lalakas. Because meron siyang spiritual companions, and that spiritual companions are demons. No? Akala niya, galing sa Diyos yun. No? At salamat sa Diyos, nandito siya, kasama natin, at nag-surrender siya. Asa maron? Ipaila-ilan ako ni mo niya. Na? Parang ikay laksiyon. Nakita niya. Literal, nakita niya ang pangyayari. Dahil, yung lola niya ay piborito siya sa kanyang lola. Hindi siya galawin ng kanyang lola. Nakita niya, 2 beses. So, pinanarit ko siya para detailed po. Dahil isasali ko po yung storya niya sa aklat natin. No? Amen? Excited na kayo? So, yan ang... dahil may background yung mga pasyente natin, unique. Ma-amaze tayo. Ito po ay napakinggan natin sa television, sa mga drama, sa teleserye sa TV, di ba? Pero ngayon, natagalan ako dahil nag-uusap kami. Just imagine yung kanyang uncle na nagbully sa kanyang lola, nahirapan na before sa blood offering sa mga puti na baboy, hindi siya malakas. Nahina yung lola. 60 to 70 years old. 8 years old siya nung mga panahon na yon. Nakita niya ang lakas ng pagtakbo ng lola niya. Parang hindi lola. Naabutan yung uncle niya. No? Giukab diri Nya nisirit ang mga dugo o gisuyop sa iyang lola. Ininom yung dugo. Tinanong ko, hindi ka na takot? Hindi naman ako galiwin ni lola dahil mahal na mahal ako ni lola. Hindi ko natanong nung namatay ba yung uncle niya. Tatanungin ko mamaya. Ang isa, dahil nag-o-offer siya sa ilalim ng puno, papasok yung mga engkanto sa kanyang katawan na din sasayaw yung lola niya. At merong, I don't know, uncle ba niya yung isa,
Tinawanan na naman. So, tiningnan ng kanyang lola at hinabol na naman. Dito, no, yung braso niya, no, puno ng kambras ba? No? At ininom din yung dugo. Kalmot, no? Kinakalmot yung braso niya. Grabe, no? Grabe. Itong mga pangyayaring ito ay totoo. Dito lang natin matagpuan. At siya ngayon, dahil 12 years na sumusunod sa kanyang lola. So, pinanarit ko siya para galing sa kanya yung kanyang storya. Dahil ngayon, devoted Catholic na po siya. No? At gusto na niya na dito. 6 na espiritu ang pumasok sa kanya. Una, si Lucifer. Pangalawa, si Satan. Pangatlo, si Asmodeus. Lucifer is the demon of pride. Satan is the demon of anger. And Asmodeus is the demon of lust. Sa kalaswaan. Ha? Oh. Huwag ganito, Pader. No? So, yung tatlo. At pang-apat na pumasok sa kanya, yung kanyang tatay, dahil yung tatay niya ay albularyo din. No? Pang-5, albularyo din. Panghuli, itong natira ngayon, na natili si lola niya. No? At nagmamakaawa kanina na, narinig nyo? Hindi, no? Hindi na masyadong wild siya. Dahil isa na lang espiritu ang pumasok sa kanya. Nung 6 pa, grabe. O, mahulog siya sa kanyang upuan. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, with her cooperation, because the grace of God will operate when we cooperate. No? At yung mga prayer, yung mga sacramentals na gagamitin ninyo, makatulong po yan. Okay? I hope ma-empower natin ang mga mahal natin sa buhay to receive the sacrament of Christ. Kayo po ang hindi pa nakakumpisal? Magpakumpisal ako after anointing of the sick. Dito yung mga may sakit. Okay, dito kayo, this area yung mga may sakit, yung mga walang sakit dito. 2 lines lang tayo, ha? Kasi magsimula na tayo for anointing of the sick, anointing of the senses. So dito po yung may sakit, ha? And then 1 line lang, dito ang walang sakit, 2 lines lang lahat. Dito banda yung walang sakit, anointing of senses ang ibibigay ko. At yung may karamdaman dito, anointing of the sick. So magsimula na tayo, ha? Wala bang nag-react ngayon? Wala? Yung katabi nyo hindi nag-react? Praise the Lord! Hindi na madagdagan yung pasyente natin. Una natin yung anointing of the senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. By the sign of the cross, may our God deliver you from the enemy. Receive the sign of the cross upon your heart and upon your mind. Enter into the service of the heavenly commandments, and may in your conduct you may deserve henceforth to be known as God's temple. And after you have entered the church of God, acknowledge with joy that you have escaped the clutches of death. Abhor idols and reject their images. Abhor infidelity from God. Renounce this evil and faithlessness. Abhor the evil of heresy and your false beliefs. Worship God alone, the Father Almighty, and Jesus Christ, His sole begotten Son, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. You do I implore, O Holy Lord, bow down your head. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart,
the better to acknowledge you as the covenant, now and forever, through Christ. So Lord, I sign you in the forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I sign you in the ears that you may hearken the divine precept. Sa inyong mga tainga. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God. Ang inyong mga mata. I sign you in the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Inyong ilong. I sign you in the mouth that you may utter the words of life. Ang inyong bibig. I sign you the chest that you may believe in God. Ang inyong dibdib. I sign you in the shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang inyong balikat. I sign you in the hands that you may work to glorify His holy name. Ang inyong mga kamay. I sign you on the feet that you may walk in His ways. Ang inyong mga paa. I sign you in your whole being the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation to life everlasting. Amen. Meron tayong holy and exercise salt dito after anointing of senses, anointing of the sick. Kain lang kayo ng kaunting salt, no? Kaunti lang. Huwag niyong ubusin to, no? No. Kaunti lang, ha? Sunod natin yung anointing of the sick. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, we are gathered here in the name of the Lord Jesus Christ, who is present among us as the Gospels relate. The sick came to Him for healing. Moreover, He loves us so much that He died for our sake. Through the Apostle James, He has commanded us, are there any who are sick among you? Let them send for the priest of the church, and let the priest pray over you, anointing them with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick persons, and the Lord will raise them up. And if they have committed any sins, their sins will be forgiven them. Let us therefore commend our sick brothers and sisters to the grace and power of Christ, that He may save them and raise them up. Amen. Your response will be, Lord, have mercy. My brothers and sisters, in a prayer of faith, let us appeal to God for brothers and sisters. Come and strengthen us through this holy anointing. Free them from all harm. Relieve the sufferings of all the sick. Assist all those dedicated to the care of the sick. Give life and health to our brothers and sisters whom we lay our hands in your name. Our response will be, Amen. Lord, this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Father in heaven, through this holy anointing, grant them comfort in their suffering, and when they are afraid, give them courage, and when they are afflicted, give them patience. When dejected, afford them of hope, and when alone, assure them of the support of your holy people. We ask this through Christ. So Lord,